Ang kwentong ito ay karanasan ni Randy. Panganay siyang anak ni Mang Celso at ni Manang Lucia. Mga simpleng magsasaka sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon. Dalawa lang silang magkapatid. Siya at ang kanyang bunsong kapatid na si Marites na noon ay nag-aaral pa lamang ng kolehiyo. Bata pa lamang si Randy. Sanay na siya sa mga gawaing bukid. Doon niya natutunang mahalin ang lupang pinagmulan ng kanyang pamilya. May maliit silang lupaing taniman na ipinamana ng kanyang lolo sa kanyang ama na ilang metro lamang ang layo mula sa lupain ng kanilang kapitbahay na si Mang Kikoy at ni Aling Ising. Matagal na ring alam ni Randy na medyo malabo ang relasyon ng kanyang tatay at ni Mang Kikoy dahil sa away lupa. Ilang beses na kasing napansin ni Mang Celso na paunti-unting lumalapit sa kanilang lupain ang mga poste at bakod ng mag-asawa na dapat ay nasa gitna lamang ng lupain nila. Hindi naman ito pinapansin ng kanyang tatay noon dahil ayaw niyang magkagulo, lalo na't matagal na rin silang magkakilala mula pa noong bata pa sina Mang Celso at Mang Kikoy. Ganun pa man, may hangganan din ang pasensya. Nang mag-18 si Randy ay nagpasya siyang makipagsapalaran sa Maynila. Doon na rin unti-unting lumala ang usapin nila sa lupa. Sir JD, mas malayo na kasi ako noon sa amin kaya wala na akong alam sa mga nangyayari. Pero madalas naman akong tinatawagan ng nanay ko para ikwento sa akin ang balitang iyon. 1 taon bago ang pangyayaring ikukwento ko, ayon sa nanay ko, nagpasya na ang tatay ko na humingi na ng tulong dahil pinaghihinalaan na niyang talagang inililipat na ni Mang Kikoy ang ibang lupa papunta sa kanila. Nakahanap si tatay ng mga eksperto noon sa lupa at napag-alamang mahigit 2 metrong lapad ng lupa nila ang nakuha ni Mang Kikoy sa loob ng mga taon. Pumunta si tatay ng barangay noon. Sa harap ng mga tao at ng kapitan, ipinakita ni tatay yung papeles ng lupa. Napahiya ng husto si Mang Kikoy sa harapan ng mga tao doon. Kahit anong pagtanggi ang gawin ni Mang Kikoy, malinaw ang papeles. Kaya't napilitan siyang aminin sa harapan ng kapitan na ibabalik niya ang lupang kinuha. Pero bago pa man sila umalis noong gabing iyon, sinabi ni Mang Kikoy sa tatay ko habang naglalakad palabas ng barangay hall na tandaan niya daw iyon. Hindi pa daw tapos ang lahat at titignan daw niya kung kailan tatagal ang yabang ni tatay sa lupang iyon. Iyon ang huling narinig nilang sinabi ni Mang Kikoy bago siya umalis nang may sama ng loob. Hindi naman ito pinansin ng tatay ko dahil sa isip niya, wala naman itong magagawa kundi magtampo lamang. Iyon din ang huling beses na nagkausap ng harapan ng dalawa. Makalipas ang ilang buwan noon, isang gabi, tumawag na naman ang nanay ko. Nagulat naman ako ng mga oras na yon kasi wala pang 5 segundo, umiyak na ang nanay ko. Ang sabi niya, umuwi daw ako kaagad dahil biglang nagkasakit ang tatay ko at hindi maintindihan ng mga doktor kung ano ang mismong sakit nito. Kinabukasan, lumuwas ako na ng probinsya. Pagdating ko sa bahay namin, hindi ko akalaing ganoon na ang itsura ng tatay ko. Halos hindi ko na siya makilala, Sir JD. Namamaga ang buong katawan niya noon. Lalo na ang tiyan niya na parang buntis siya ng 6 na buwan. Puno din ng mga butlig at sugat ang balat niya at nangingitim ang mga kuko niya. Nalagas na rin halos lahat ng buhok niya sa loob lamang ng ilang linggo. Kapansin-pansin din noon yung kakaibang amoy na umaalingasaw sa loob ng kwarto kung saan siya natutulog ng mga oras na yon. Amoy yon ng herbal na gamot na may halong nabubulok na laman. Kada gabi mas lalong lumalala ang kalagayan ni tatay. Naririnig namin siyang dumadain minsan sa sakit. Minsan, naririnig din namin nagsasalita siya mag-isa. Kahit wala naman siyang kasama sa kwarto. Hindi rin siya makakain ng maayos
dahil sabi niya parang may tumutusok daw sa lalamunan niya tuwing may lulunukin siya. Sa mga lumipas na araw, nag-iba na rin ang pakikitungo niya sa amin. Minsan, hindi na niya kami nakikilala. Minsan naman kinakausap niya kami na parang may ibang tao siyang naaalala. Takot na kami noon ni Nanay Sir JD, lalo na't hindi namin alam kung ano talaga ang gagawin. Dinala ulit namin siya sa ospital noon. Pero wala rin silang nakitang malinaw na sakit. Sinubukan din nila na ipabiopsy yung isa sa mga sugat niya, pero nang makuha namin ang resulta, wala raw silang mahanap na dahilan kung bakit ganoon kalala ang nangyayari sa katawan ng tatay ko. Binigyan lang nila kami ng gamot noon na antibiotic. Pero araw-araw, lumalala pa rin ang kalagayan ng tatay ko sa halip na gumaling siya. Doon ko na unti-unting naintindihan yung mga sabi-sabi ng mga tao sa amin. May mga nagsasabi na hindi raw normal ang bigla ang paglala ng sakit ng tatay ko, lalo na't ilang buwan pa lang matapos yung nangyari sa kanila ni Mang Kikoy sa barangay. May isang matandang kapitbahay kami noon na lumapit sa nanay ko at diretsang sinabi na baka may kinalaman dito yung pag-aaway nila, lalo na sa asawa ni Mang Kikoy. Doon ko nalaman na ang asawa ni Mang Kikoy na si Aling Ising ay may kaalaman daw sa pangkukulam. Ayon sa mga kapitbahay namin, natutunan raw ito ni Aling Ising nung bata pa siya, mula daw sa lola niya na taga Siquijor. Pero itinatago niya ito sa mga tao dahil takot siyang husgahan ng mga ito. Hindi ko masyadong pinaniwalaan yun nung una, Sir JD, dahil alam kong tahimik lang na tao si Aling Ising at sa tingin ng mga tao rin dito. Pero dahil sa kalagayan ng tatay ko, hindi ko rin maiwasang isipin na totoo ang mga sinasabi nila. Isang gabi noon, pinuntahan ko yung tatay ko para kumustahin siya. Hinawakan ko yung kamay niya para tingnan kung may mararamdaman ako, dahil naaalala ko na meron pala akong konting kaalaman sa panggagamot dahil noon sa lola ko, bagamat hindi ko na ito ginagamit. Sa sandaling mahawakan ko ang kamay ng tatay ko, nakaramdam ako ng matinding lamig na dumaloy noon sa braso ko, kasabay ng bigat na parang may dumagan sa dibdib ko. Agad kong binitawan ang kamay niya noon at doon ko napagtanto na hindi ito isang ordinaryong karamdaman. Sinabi ko agad ito sa nanay ko at napagpasyan naming humanap ng albularyo na makakatulong sa amin. Buti na lang, may kilalang manghihilot yung isa sa mga kamag-anak namin. Pero pagdating namin doon, tumanggi itong gamutin ng tatay ko dahil sabi niya masyado raw nakakatakot yung makakalaban namin. Pero hindi kami sumuko. Naghanap kami ng isang manggagamot na mas may kakayahan. Sa tulong ulit ng isa sa mga kamag-anak namin, nalaman namin ang tungkol kay Manang Kuring. Siya ay isang matandang albularya na nakatira sa isang malayong baryo na halos 2 oras ang layo mula sa amin. Sikat siya sa kakayahan niyang tumukoy at gumamot ng barang at marami na raw siyang napagaling na kaso na mas malala pa sa tatay ko. Nang marating namin ang bahay ng matanda noon, walang pag-aalinlangang pinakinggan niya ang bawat detalye ng mga sinabi namin. Pagkatapos, nagpasya siyang sumama sa amin pabalik sa bahay namin para personal na tingnan yung kalagayan ng tatay ko. Pagdating niya sa amin, hindi na siya nagtanong pa. Kinuha niya agad ang kamay ng tatay ko. Ipinikit ang kanyang mga mata at nag-usal ng ilang orasyon sa mahinang boses. Ilang saglit lang, dumilat siya at malumanay na nagsabing, "Malakas ang barang na ipinataw sa tatay mo, iyo. At matagal nila itong pinagplanuhan. Hindi ito basta-basta lang na ginawa. May kinuha silang bahagi ng katawan niya para dito. Buhok siguro, o kaya naman ay lupang tinapakan niya." Doon ko naalala na
ilang linggo bago magkasakit ang tatay ko, may sinabi siya sa aking inay na parang may nawawala siyang mga gamit noon sa bukid. Isang lumang sombrero daw iyon at ang kanyang tsinelas na naiwan malapit sa lupain nila Mang Kikoy. Sinimulan na agad ni Manang Kuring ang panggagamot sa kanya. Gumamit siya noon ng mga pinakuluang halamang gamot. Hinaluan niya ito ng bawang at asin at ipinahid sa buong katawan ng tatay ko habang nag-uusal ulit ng mga orasyon. Habang ginagawa niya ito, unti-unting lumalabas yung mga uod mula sa mga sugat ng tatay ko at ilang beses pa nga siyang sumuka ng maitim at malapot na dugo nun. Natatakot man ako nun, Sir JD, wala akong nagawa kundi ang alalayan ng tatay ko habang tinutulungan siya ni Manang Kuring. Habang isinasagawa ang unang gamutan noon, tinanong ko si Manang Kuring kung bakit kaya inapakang lupa o buhok ng isang tao yung ginagamit sa pangbabarang. Sabi niya kailangan daw nila ng pag-aari ng isang tao para maging daan sa gagawin. Kung wala silang kinuhang parte ng katawang tao o di kaya sa mga taong malapit sa kanya, mahihirapan daw silang makapasok. Kaya pinayuhan niya kaming laging ingatan ng mga bagay na personal namin ginagamit, lalo na kapag may kaaway daw kami. Pinalalahanan niya rin kami na simula noon mag-ingat kami sa pagtatapon ng mga nagupit naming kuko, buhok at mga sirang gamit. Dahil madalas doon daw nagsisimulang iba't ibang uri ng kasamaan. Tumagal ng 3 araw ang unang bahagi ng gamutan ni tatay. Medyo umayos na ang pakaramdam niya. Nawala ng bahagya ang lagnat niya at unti-unting nawawala ang ilan sa mga sugat niya. Pero sa ika-4 na araw, biglang lumala muli ang kalagayan niya. Nanlaki ang mga mata niya at nangisay ang kanyang katawan at muli siyang sumuka ng maraming dugo. Nataranta kami noon, mabilis na kinuha naman ni Manang Kuring ang kanyang mga gamit at seryosong sinabi sa amin. Napakatigas ng ulo ng gumawa nito. Hindi nila tinitigil ang barang kahit alam nilang ginagamot ko na. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang gumawa nito at kung bakit niya ito ginagawa para matapos na ito ng tuluyan. Doon niya ipinalawanag sa akin na may isang paraan siyang alam para malaman namin ang katotohanan. Gagamitin niya ang aking katawan bilang sisidlan para makapaglakbay ang kanyang kaluluwa papunta sa pinagmulan ng barang. Anya, hindi lahat kayang gawin ito dahil kailangan ng malakas na loob at tiwala sa kanya bilang manggagamot. Pero dahil anak ako ni tatay at may koonting dugo ako ng manggagamot mula sa akin lola, mas madali raw niya akong magagamit bilang daluyan. Sinabi ko sa kanya na kahit ano pa ang kailangan, gagawin ko basta gumaling lang ang tatay ko. Sige Manang, gawin na natin. Ako na ang bahala sa sarili ko. Basta matigil lang itong pambabarang sa tatay ko. Sabi ko sa kanya ng buong tapang, kahit sa totoo lang, Sir JD, kinakabahan na rin ako noon. Pinaupo niya ako sa gitna ng isang bilog na abo noon na hinaluan niya ng asin, katulad ng ginawa niya kanina sa tatay ko. Pero mas malawak ayon. Inutusan niya akong ipikit noon ang aking mga mata at huwag gagalaw ano man ang mangyari at siya na raw ang bahala sa lahat. Sinimulan na niya ang pag-usal ng orasyon at unti-unti kong naramdaman ang kakaibang bigat sa aking katawan na para bang lumulubog ako sa isang malalim na tubig kahit nakaupo lang ako. Nang idilat ko ang aking mga mata, hindi na ako nasa loob ng aming bahay. Nakatayo na ako noon sa gilid ng isang bakuran na hindi pamilyar sa akin. Kasama ko sa panaginip na iyon si Manang Kuring na tila binabantayan lamang ako sa aking tabi. Napakabilis ng pangyayari, Sir JD. Parang kumurap lang ako at bigla na lamang akong nasa ibang lugar na. Sino po kaya ang may-ari nito, Manang? Tanong ko kay Manang Kuring habang tinititigan ko ang bahay sa harapan namin. Isang maliit na bahay iyon na gawa sa kahoy na kilala ko naman pala pagkatapos kong titigan ito ng mabuti. Bahay ito ng kapitbahay namin na sina Mang Kikoy at ni Aling Ising.
Di na nakasagot pa si Manang Kuring sa tanong ko dahil biglang nakarinig kami ng ingay mula sa loob ng bahay na iyon. Parang may nagtatalo sa loob. Hinawakan ng matanda ang braso ko noon at hinila ako papasok. Bagamat parang hindi kami nakikita ng mga taong nasa loob. Nakita namin sina Mang Kikoy at Aling Ising doon na magkaharap sa loob ng kanilang kusina. May isang maliit na altar sila noon sa sulok na puno ng mga kandila, imahen at isang lumang litrato ng tatay ko na may nakatusok na karayom sa dibdib. Mangiyak-ngiyak si Aling Ising ng mga oras na yon habang sinisisi ang kanyang asawa sa kanyang ginawa. Sabi mo lang naman turuan natin sila ng leksyon, Ising. Hindi ko naman sinabing patayin mo si Celso. Sigaw noon ni Mang Kikoy, halatang galit at takot. Pinahiya niya tayo sa harapan ng buong barangay. Isipin mo na lang ang ginawa niya. Sagot naman ni Aling Ising na umiiyak habang nakayuko sa harap ng kanyang maliit na altar. Doon ko lubos na naunawaan ang lahat. Si Aling Ising nga ang gumagamit ng kulam laban sa tatay ko dahil sa hindi niya kayang tanggapin yung kahihiyang naranasan ng kanyang asawa sa harapan ng buong baryo namin. Nanginginig naman ako sa galit ng mga oras na yon. Gusto ko sanang lumapit at pigilan sila. Pero bago pa man ako makagalaw, narinig kong nag-usal muli si Manang Kuring ng ilang salita sa ilalim ng kanyang hininga. Kaagad na nagdilim ang aking paningin noon at wala na akong maalala sa mga sumunod na nangyari. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, nasa loob na ulit ako ng aming bahay. Nakaupo pa rin sa gitna ng bilog na abo sa sahig. Pagod na pagod ako ng mga oras na yon. Pati yung mga kasukasuan ko ay parang nangihina. Tinanong ko agad si Manang Kuring kung ano ang nangyari at kung ano ang gagawin niya matapos naming malaman ang katotohanan. Huwag ka nang mag-alala, Iho. Nakita ko na kung ano ang kailangan kong makita. Hindi na ako magsasayang pa ng oras. Ibabalik ko ang lahat ng ginawa nila sa tatay mo. 3 beses pa sa ginawa nila. Para maging tanda ito sa kanila na huwag nang muling gagalawin ng pamilya ninyo. Sabi niya sa akin habang inaayos yung kanyang mga gamit. Pinagpatuloy niya ang panggagamot sa tatay ko ng gabing iyon. Hanggang hating gabi, paulit-ulit siyang umuusal habang binubuhusan ng tubig na may halong bawang, luya at asin ang buong katawan ng tatay ko. Sa bawat pagbuhos niya nito, meron namang lumalabas noon na maitim na likido mula sa mga sugat nito. Hanggang sa unti-unti, bumalik ang normal na kulay ng balat ng tatay ko at humupa ang pamamaga ng kanyang tiyan. Kinaumagahan, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, nagising ang tatay ko nang malinaw ang isip at nakausap kami ng maayos. Pagamat payat at mahina pa rin siya, malaking pagbabago na ito kumpara sa nakaraang mga araw. Naiyak ang aking inay sa tuwa nang makita niyang unti-unti nang bumabalik sa dati ang asawa niya. Sinabi sa amin ni Manang Kuring na kailangan pa ng ilang araw na pagpapahinga ang tatay ko bago siya lubusang gumaling. Pero tiyak na niyang wala nang mangyayari sa kanya. Naibalik ko na sa kanila ang ibinigay nila. Hindi na sila magiging problema pa ninyo. Sabi niya bago siya umalis pauwi sa kanilang baryo. Ilang araw pa ang lumipas. May narinig kaming balita mula sa mga kapitbahay namin. Ayon sa mga ito, biglang nagkaroon ng stroke si Mang Kikoy at hindi na raw ito maigalaw nang maayos ang kalahati ng kanyang katawan. Si Aling Ising naman, ayon sa mga kwento, nagkasakit din katulad daw ng dinanas ng tatay ko, pero mas malala pa raw ito. Ilang buwan pagkatapos na lumipat na sila palayo sa baryo namin. Hindi na sila muling nakita simula noon. Unti-unting gumaling ang tatay ko sa mga sumunod na buwan. Nanubalik ang lakas niya. Unti-unti na rin tumubo yung kanyang buhok kahit hindi na kasing dami noon dati. At unti-unting nawala yung mga peklat niya mula sa mga sugat na dating nagnanaknak sa kanyang katawan. Nagpasalamat kami ng husto noon kay Manang Kuring at
Kahit inalok namin siya ng bayad, ayaw niyang tanggapin ang pera. Subalit, bigas at gulay na lang mula sa aming bukid ang tinanggap niya bilang kapalit. Pero mula noon iba na rin ang naging pananaw ko sa buhay sa probinsya, Sir JD. Alam kong tahimik at payapa ang buhay sa probinsya kumpara sa mga syudad. Pero natutunan kong huwag baliwain ang maliliit na alitan. Kahit gaano man kaliit ang away. Kahit dahil lang sa isang kapiraso ng lupa. May mga tao pa ring handang gumawa ng kahit ano. Maging ito man ay bawal at masama. Basta't matugunan lang ang kanilang sama ng loob. Hanggang ngayon, itinuturo ng tatay ko sa amin ang aral na natutunan niya mula sa pangyayaring ito. Na huwag ipagpaliban ang pakikipag-ayos sa mga tao at kung may hindi maayos na usapin, dapat itong ayusin agad bago pa ito lumaki. Pero higit sa lahat, natutunan naming lahat na sa probinsya, hindi lahat ng kapitbahay ay kaibigan mo. Ako naman kahit bumalik na ako sa Maynila noon para magtrabaho, hindi ko na nakalimutan ang aral na iyon. Tuwing uuwi ako sa probinsya, laging paalala ko sa aking sarili na maging maingat sa pananalita at asal sa kapwa-tao. Bagamat gumaling na ang tatay ko at nabalik na sa dati ang buhay namin, hindi ko na rin nakalimutan ang mga sandaling iyon na muntik na siyang mawala sa buhay namin dahil lamang sa isang away tungkol sa ilang metro ng lupa. Simpleng bagay lang sana na hangganan ng bukid pero para sa iba, sapat na iyon para gawan ng kasamaan ang buong pamilya. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sinasabi ko na sa sino mang makikinig, huwag maliitin ang inggit at galit ng isang tao, lalo na sa probinsya kung saan mahirap malaman kung sino talaga ang may kaalaman sa mga bagay na hindi natin nakikita.